Ang itim na avatar ay biglang sumabog. Malinaw na nalampasan na nito ang kahulugan ng Demon Zen. Nang umatras si Yu Shangrong kasama ang kanyang avatar, bahagya siyang kumunat noo. Talaga bang alam niyang gamitin ang Lotus Throne para lumaban? Sa huli, nagpabiya ako. Natutunan niya ang galaw kong iyon. Humanda kang mamatay. At, ako rin, nagpadyak sa lupa si Zhang Yuanshan. Ang kanyang katawan ay parang palasong binitawan mula sa busog. Kasama ang bangkay sa tali, at ang kanyang avatar na umaatake mula sa itaas, gitna, at ibaba, pangalawang ginoo. Nag-alala ang mga disipulo ng Underworld Sect. Napakabilis ng paglipad paatros. Sa isang iglap, hindi na makita ang figure ni Yu Shangrong sa Green Jade Altar. Naging itim ang mga braso ni Zhang Yuanshan, isang kulay tintang enerhiya ang inilunsad kasama ang bangkay na nasa malayo, isang nakakapanlumong opens iba. 3 agos ng enerhiya ang muntik ng sirain ang avatar ni Yu Shangrong. Ikalawang senior brother, isang langit na puno ng enerhiyang parang alon ang bumagsak na parang talon, humaharang sa 100 Tribulation Insight avatar ni Yu Shangrong. Lahat ng enerhiya ay tumama sa hindi kapani-paniwalang alon na iyon. Sa itaas ng alon, isang babaeng avatar na parang diyosa ng yelo ang naglabas ng enerhiyang parang alon. Lahat ng gusali sa loob ng ilang libong metro ay ganap na nawasak, naging lupa sa isang iglap. Asher Si Tide Birth Technique. Ika-6 na junior sister, hindi na umatras ang figure ni Yu Shangrong, kundi biglang bumaliktad at kumislap pasulong. Napilipit ang mukha ni Zhang Yuanshan, naglabas ng kakaibang tunog. Pero, ang bagong dating ay si Ye Changsan. Inubos niya ang lahat ng lakas niya upang harangan ang lahat ng enerhiya mula sa malayong papel. Ang, ikatlo, pagkakataon, biglang hamaba ang mga braso ni Zhang Yuanshan. Ikalawang senior brother, may great sorcerer sa likod niya. Ang pagpasok sa Three Souls ay makakasira nito. Ipinasa ni Ye Changsan ang kanyang boses habang patuloy na lumiliit ang kanyang enerhiya. Bigla niyang nadiskubre na hindi lang hamaba ang mga braso ni Zhang Yuanshan kundi ang buong kalangitan ay napuno ng kanyang mga galami. Ilan sa mga galami na iyon ay umabot na sa kanya. Tunay nga, sinubukan ng parang alon na forceful energy na harangin ang mga galami. Bas agin, marahas na tinamaan ng mga galami ang pader ng forceful energy. Si Yu Shangrong, na may hawak na espada, ay dumating sa harapan, kasing bilis ng kidlat. Ang tinaga niya ay ang Demon Zen. Ang talam ng Longevity Sword ay may dalang napakalaking hugis pamaypay na forceful energy. Hinawakan ni Yu Shangrong ang Longevity Sword gamit ang 2 kamay at humiwa pababa. Lumitaw ang nakakatakot na katangian ng Longevity Sword. Lahat ng forceful energy ay tila nagkislap habang humihiwa sa itim na Golden Lotus Avatar. Ang avatar ay nabasag. Lumaki ang mga mata ni Kung Yuan, magkadikit ang palad, walang magawa habang hinihiwa ang itim na avatar. Ang natitirang kapangyarihan ng Longevity Sword ay nagpatalsik sa kanya. Ang tali na nakatali pa rin sa kanyang katawan ay naputol din sa isang iglap at siya ay lumipad papalabas. Junior Sister Golden Lotus Defense. Nagulat si Ye Changsan. Ang kanyang avatar ay umatras ng paalang at ang Golden Lotus ay namulaklak, humaharang sa lahat ng atake ng galami. Isang kislap ang lumitaw sa mga mata ni Yu Shangrong. Tumapak siya sa kawalan, hawak ang espada sa kanan niyang kamay at sumugod pasulong ng pailas. Kumislap siya patungo kay Zhang Yuanshan. Pagkatapos makita si Kung Yuan na napatalsik, likas na tumangala si Zhang Yuanshan sa Sword Demon Yu Shangrong. Si Yu Shangrong, na may maitim na ulap sa likuran niya, ay lumapit mula sa 45 degree na anggulo sa harap, naglalakad sa hangin. Sa bawat hakbang, isang gininto ang alon ang lumaganap mula sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang mga gininto ang alon na iyon ay tila nagpapayanig maging sa espasyo sa harap. Habang dumarami ang mga hakbang, naging malabo ang figure ni Yu Shangrong at ang buong espasyo ay tila nasa ilalim ng tubig, malabo at hindi malinaw na parang panaginip. Ito ang sikat na galaw ng espada ni Yu Shangrong, Returning I Enter the Three Souls. Ang tinatawag na, Entering the Three Souls, ay tumutukoy sa, ang unang espada, ang Tai Guang, ay ang chi ng purong yang at harmonya.
Ang ikalawang espada, ang Xuangling, ay ang pagbabago ng Yin-Qi. Ang ikatlong espada, ang Yujing, ay ang dumi ng Yin-Qi. Ang lahat ng cultivator sa mundo ay nagtataglay ng three souls. Ang Taiguang ay ang nascent divinity. Ang terminong, nascent divinity, sa nascent divinity tribulation realm ay nagmula rin dito. Returning I enter the three souls, tatlong espada, tatlong landas ang sabay-sabay na tumama. Tatlong espada ang nagsama upang maging isa, pinuputol ang three souls pagkatapos ay kumakalat ang kaluluwa. Ang tatlong figure ni Yu Shangrong ay hindi lang iyon, tila nagdadala rin sila ng tatlong avatars. Tatlong golden lotuses din ang sabay-sabay na bumaba mula sa langit. Lubos nitong binaligtad ang pagkakaintindi ni Zhang Yuanshan. Nakatitig si Zhang Yuanshan ng malaki ang mata, pinapanood ang tatlong figure na nagsanim. Bama, tulungan mo ako. Sinabi ko na sa iyo dati, 2 o 3 pagkakataon lang ang mayroon ka. Ang ikatlong pagkakataong ito ang magiging buhay mo. Bumagsak ang espada ni Yu Shangrong. Walang narinig na tunog. Ang lahat ay bumalik sa katahimikan. Walang tigil na gustong hilahin ni Zhang Yuanshan ang tali upang gamitin ang bangkay ni Kung Yuan bilang depensa. Sa kasamaang palad, matagal nang wala si Kung Yuan. Hayaan na, hayaan na. Naramdaman niya ang kanyang buong katawan na nanginginig na parang nabutas ang kanyang kaluluwa. Ngunit hindi siya tumigil sa malakas na pagtawa, kaya't ang tawa ay naglakbay ng napakalayo, umabot ito sa Green Jade Altar. Nababaliw na ba siya? Naging duwag ako buong buhay ko, takot habang buhay. Ako, si Zhang Yuanshan, ay haharap din sa kamatayan ng may kapayapaan kahit minsan. Nasa gitna si Zhang Yuanshan, ang enerhiya ay lumabas sa lahat ng direksyon. Walang katapusang mga galami ang patuloy na lumalaki. Ito ang tunay na ikatlong pagkakataon ni Zhang Yuanshan at ang alas na iniwan ni Bama sa kanya. Alam mo rin ito, kung mamatay ako, mamatay ka rin. Hula ko, ang mga galami na iyon ay bali-baliw na sumugod patungo kay Yu Shangrong at Ye Changsan. Ikalawang senior brother, si Ye Changsan, upang labanan ang mga galami, ay nakalipad na ng malayo. Si Yu Shangrong ay nasa mismong gitna, nakita ang langit na puno ng mga galami, marahas niyang iwinasiwas ang espada sa kanyang kamay. Ang espada ay parang hangin, parang nagngangalit na bagyo. Walang forceful energy ng espada ang lumitaw, tanging mga anino ng espada na patuloy na naglalabas ng pulang sinag. Isang pabilog na lugar ang nabuo na si Yu Shangrong ang sentro. Isang eksena ng kanyang master na nagpapatalas ng kanyang kasanayan sa espada ang sumulpot sa kanyang isipan, pagsasanay ng kasanayan sa espada sa ilalim ng puno sa taglagas, lahat ng dahon ay kailangan putulin. Pagsasanay ng kasanayan sa espada sa ulan, walang tubig ulan ang dapat dumampi sa katawan. Pagsasanay ng kasanayan sa espada sa niebe, lahat ng snowflake ay kailangan iwasan. Hindi niya matindaan kung gaano karaming kahoy na espada ang kanyang nabali. Sa bawat pagkabali, marahas siyang binubugbog ng kanyang master. Ang isang tunay na master ng daan ng espada ay labis na nagpapahalaga sa kanyang espada at hindi kailanman hahayaang madali itong masira. Hanggang sa hindi na ako nakasira ng mga kahoy na espada, ibinigay sa akin ng master ang longevity sword. Ang longevity sword ay sumisimbolo sa mahabang buhay. Para sa mga tao ng gentleman country na likas na may maikling buhay, ito ay walang alinlangan ang pinakamahusay na simbolikong kahulugan. Ang espadang ito ang lahat sa akin. Kung gusto mong patayin ang kalaban mo, iwas-iwas mo lang ang iyong espada ng may lakas. Ang nakaraang paalala ng kanyang master ay umalingaw-ngaw sa kanyang mga tainga, maging isa sa espada. Ang bilis ng pagwasiwas ng espada ni Yu Shangrong ay naging mas mabilis ng mas mabilis. Lahat ng lumalapit na galami ay naputol. Lahat ng lilang enerhiya ay hinaranggan sa labas ng mga anino ng espada. Habang lumilipad paatras si Ye Changsan, nahuhulog sa hangin, siya ay napatulala. Alam niyang napakalakas ng ikalawang senior brother ngunit ang maging malakas sa ganitong antas ay isang bagay na hindi niya kailanman naisip. Tiningnan niya ang langit na puno ng lilang enerhiya at ang walang katapusang humahabang mga galami, at inihagis niya ang kanyang emotional ring. Ikalawang senior brother,
Ang Asher-Tide birth technique ay pinabagal ang ritmo ng mga galami, naglabas si Yu Shangrong ng mahinang sigaw. Isang 10 metrong taas na avatar ang tila nakasandal sa langit. Lumaki, lumiliit, parang namumulaklak na lotus. Ang mga galami ay siksik na pinutol ng forceful energy ng espada. Kasabay nito, ang Golden Lotus Throne sa ilalim ng avatar ay hamarang sa mga galami sa ibaba. Ang Longevity Sword, na ang Golden Lotus ang sentro, ay patuloy na lumilipad sa paligid, umaani ng mga galami. Sa unang tingin, mukha itong isang vortex. Ang enerhiya ng mga galami ay agad na nabawasan ng higit sa kalahati. Ang atake ng espadang ito mula kay Yu Shangrong ay isang buong lakas na pagsisikap, walang itinago. Ang galaw na ito ng paglaki at pagliit, kasama ang vortex-like na mabilis na pag-ani ng Longevity Sword, ay matagumpay na sumupil sa mga galami. Ibinaba ni Ye Changsan ang kanyang avatar, bumaliktad sa himpapawid, at tumingin pasulong ng may mukhang puno ng pagkabigla. Ang lahat ay bumalik sa katahimikan. Ito ay ang Sword Demon. Si Yu Shangrong ay nakatayo sa loob ng kanyang avatar, kinokontrol ang operasyon nito. 100 Tribulation Insight, labis itong kumukonsumo ng enerhiya. Upang mapanatili ang 100 Tribulation Insight avatar ng napakatagal, kakaunti sa mundo ang makakagawa nito. Ang tingin ni Yu Shangrong ay napunta sa Golden Lotus. 8 nagniningning na gininto ang dahon ng lotus ang umiikot ng mabilis. Sa mga dahon ng lotus, lumitaw ang mahihinang lilang batik. Pinanood niya ng may kalmado at mapanuring ekspresyon. Naglaho ang Golden Lotus. Ang mga disipulo ng Underworld Sect ay sabay-sabay na lumundag pababa mula sa Green Jade Altar. Ang lupa ay magulo, lubos na gulo. Sa abot ng tanaw, ito ay puno ng mga hukay at bunganga. Ano ba ang nangyari dito? Higit sa isang halimaw. Personal kong nakita ang taong iyon na iwinasiwas ang isang tao gamit ang lubad na parang tuyong bangkay. Mukhang puppet techniques at sorcery. Si pangalawang ginoo ay malamang na nasa malaking panganib. Wala, napakalalim ng cultivation ni pangalawang ginoo, paano siya madaling meses upuan ng gulo? Palaging may mas malakas. Mayroon bang ganap sa mundong ito? Sinabi ng sect master minsan na ang lakas ng isang individual ay palaging mas mababa kaysa sa lakas ng isang grupo. Naalala ang itim na avatar na lumitaw sa Green Jade Altar at ang lilang itim na galami, lahat ay nanginig. Habang nagkakahulaan ang lahat, hindi kalayuan, isang maliit na lilang bilog ang dahan-daang umakyat sa langit. Sa hangin, ito ay naging hugis ng kabayo na si Bama, na mukhang lobo at naglabas ng mahinang boses, Yu Shangrong, dapat mamatay. Pagkatapos ay naglaho ang sorcery. Circle sa pagitan ng langit at lupa. Ano ang bagay na iyon? Nawala. Ang lilang enerhiya sa itaas ay naglaho rin kasama nito. Ano ang gagawin natin ngayon? Iwanan ang Green Jade Altar. Iulat muna ang bagay na ito sa Sect Master. System Notification, killed 1 target, obtained 2,000 merit points. Bahagyang kumunat no sila show. Batay sa nakaraang kalkulasyon ng reward, ang 1 leaf hanggang 5 leaf ay pawang 1,000 merit points. Ang 6 leaf hanggang 8 leaf ay pawang 1,500 merit points. Bakit mayroong 2,000 merit point reward? Yu Shangrong, si Yu Zhenghai at si Wuya ay hindi nahuli at naibalik, lalo na't hindi naibalik sa fall. Walang merit points para sa kanila. Ang ibang mga disipulo ay wala pang kakayahang ito. Ang tanging may kakayahang pumatay ng high-level targets ay si Yu Shangrong. 9 leaf. Ang cultivation ni Yu Shangrong ay talagang malalim at hindi maarak. Ngunit ang pumatay ng 9 leaf, hindi gaanong makatotohanan. Bukod pa rito, saan makakahanap ng 9 leaf target? Maaaring mayroong nakaisip na ng parehong bagay tulad ng matandang ito noon pa, at ang ilan ay nakamit pa nga ang isang cultivation na lampas sa 8 leaf sa pamamagitan ng pagputol ng Golden Lotus. Naalala niya na nang talakayin ang 9 leaf kasama sina Leng Luo at Panlit Ian, binanggit ni Jiang Aijian na nakakita siya ng mga kaugnay na record sa Inner Treasury. Ipinahihiwatig nito na tiyak na hindi lang siya ang nag-iisang nagre-research ng 9-leaf matter sa mundo. Maging sina Yun Tianluo, Gang Yuando, ang Great Flame Imperial Family at iba pa, palaging nagre-research ang mga tao nito.
Bukod sa Great Flame, sa Lulan Gentle Edge, Shigong at iba pang milyon-milyong bansa, mayroong maraming cultivators. Paano mangyayari na walang sumubok? Mga tagapaglingkod. Ipatawag si Jiang Aijian. Opo.